Hello guys, good morning. Kayo po ba ay naghahanap ng isang property na small cut, parang mini farm lot? And then at the same time, katabi po tayo ng cemented barangay road. And soon, ito po ay katabi po ng K-12 school. So ginagawa na po iyan. Mamaya papakita ko po sa inyo lahat yan. So kompleto po itong property po na to na ibablog natin for today dito sa Lopez, Quezon. Tayo po ay may source ng kuryente. And then marami po tayong kapitbahay dito. Mamaya papakita ko rin po sa inyo yan. And then marami rin po mga nagdadaang mga sasakyan dito. So may mga nagdadaan na rin po ditong mga jeep na pampasahero po. So tara, excited na ako. So small cut lang po ito, madali lang. Ito po ay 4,000 square meter. So ito po ay kulang lang ng 100 square meter para po sa kalahating ektarya. And then katabi po tayo ng barangay road. So plus pa po natin, flat land po tayo. So ano pa hinihintay natin? Tara, let's go! Pasok tayo. Nandito na ako sa may pinakaloob ni property. So mapapansin po natin marami tayong mga puno ng saging dito. And then ito po yung pinaka road. So nandito pa lang ako sa may pinakabungad. Si property po ay meron na lang nasa 15 kapuno ng niyog. So medyo konti na lang. Pero good thing, marami po tayong mga fruit bearing po rito. So meron po tayong guyabano, star apple, mangga, kalamyas. So hindi ko pa nakikita yung iba. Mga papaya, ayan, meron tayong mga tanim na ganyan. Kagandahan po ni property ay halos kapantayan po siya ni road. So ito lang po yung road natin. Ayan, tanaw na tanaw natin, cemented road tayo. Tapos dito lang po tayo magtatap ng kuryente. Ayan, akit tayo. Maganda rin kay property, meron na tayong kapitbahay. So sila nanay, sila yung nakatira dito sa may kubo na to. Ayan po sila. So hindi tayo mapapanglaw kay property po. Ayan, nag-aalaga rin sila dito ng mga baboy. So, meron yung ganyan silang klase ng kulungan. Parang, lang yan, mga gawa-gawa lang nila yan. Uso rito sa province yung mga ganyang klase ng kulungan ng baboy. May mangga rin dito. Lakad tayo, ikutin natin. So kasama po yung kubo na yan. Anong puno ito? Kasama to, di ba? Hardwood yan Ang laki ng puno ng mangga. Ano nang? May avocado pa. Gemelina, yung puno. Okay. Marami palang hardwood dito. Pasok tayo. May lumang kubo, linisin lang talaga si property, pero maganda siya. Daming kapitbahay. Ayan, mga bahay po yung nandyan, Oo nga, K-12 school, May mga alaga silang baboy. Yan, ikot pa rin tayo. So, explain ko na po yung about dun sa pagpunta namin dito sa property, kung saan ay tayo po ay nasa 2 kilometers buhat po dito sa property. So, 2 kilometers para makalabas po tayo ng pinakaginagawang diversion road, yung Lopez to Guinyangan po. And then, another 2 kilometers para naman po makalabas po tayo ng pinaka-national road. And then, another 12 kilometers para naman po makapunta po tayo sa may pinaka-town proper po ng Lopez. So medyo maiksi-iksi naman po yung road natin. Kagandahan nito, pag pumunta po kayo dito kay property, makikita nyo po na talagang ongoing po yung mga pagpapagawa ng kalsada. Ayan, so pakita ko lang po sa inyo yung mga magiging kapitbahay po natin. Tabi-tabi na sila. So hindi na tayo mapapanglaw dito kay property po. Maganda rin po, magtayo po tayo ng pinakatindahan dun sa may pinakaunahan ni property, kung saan tabi nga po tayo ng barangay road.
dahil iisa lang po yung nakita kong tindahan. Ayan, yung bahay na yan, medyo konti pa yung laman, so magandang idea rin po lalo kung magagawa na po yung ating K-12 school, so mas maraming tao na rito sa may area. Ayan, dito sa may part na to, sa may pinakalikuran, wala nang tanim, pero flat land siya. So mapapansin niyo po yung mga puno ng mahogany na yun po yung pinaka-boundary natin. Parang bumuka siya sa may pinakalikod, Oo, laki dito. Maganda rito, flat land. Madamo lang. Oo, medyo taas-taas naman po kasi yung part ng property, so hindi na natin kailangan patambakan. Papadamuhan lang to. Oo, maganda. Ang dami mahogany. Parang pinaka-boundary yan, Lakad tayo. Ay, hindi nakasama yung mga niyog na yan. So, makakat po tayo dun sa may mga part na mga niyog kasi yung property po natin ay kukunti na lang yung niyog. Dun sa may pinakaharapan lang siya may tanim, Plat na plat Ganda, no? Lilinisin lang talaga. Ang ganda pagtayuan ng bahay to. Malaki-laki na rin ng 4,000 square meter, Maluwang na din. Sa pinaka-source naman po ng tubig ni property ay magpapagawa po tayo ng pinaka-balon. So yung mga tao po dito, nagpapahukay sila. Medyo madali naman po maghukay kasi ilang tubo lang, nabalong na po yung tubig. Labas na tayo ng pinaka-area. Papakita ko naman po sa inyo yung pinaka-road niya, and then papakita ko din po sa inyo yung sinasabi ko sa inyo gagawin na K-12 school na sinisimulan na po nila. Madamo lang, pero okay Doon tayo sa may pinaka-road. Gaya na sabi ko, papakita ko lang po sa inyo yung pinaka daan niya, and then yung mga nakatayong mga bahay dun sa may pinakamalapit po sa area po. So ayan, dami ng bahay. Ang dami na nagtitinda ng isda dito. Buhat daw po nung nalaman nilang may gagawing K-12 school dito, so marami na rin nagtayo ng bahay dito. Turo ko naman po sa inyo yung uumpisahan na K-12 school. So ito na po yun, ayan na. So mapapansin po natin, nakiklearing na siya unti-unti. Yan po ay sinisimulan na nila. So nagpuputol na sila ng mga niyog para po mahawan na nila yung area. So ito na po yan. And then yun po sa kinatatayuan ng dalawang tao na yun, yung kasama ko, yun na po yung pinaka-property. Para may idea lang po kayo about dun sa may pinaka-road, and then dun sa surroundings po nung tabi po ng property. Ayan, so ang ganda, cemented road tayo. Kaya lapit na tayo dun sa may pinaka-property. Para ma-explain ko naman sa inyo about dun sa magiging frontage po natin dun sa may pinaka-road po. So kung tayo po ay magta-travel ng Manila, para po makarating po tayo dito kay property, tayo po ay magta-travel na nasa 7 hours. Dito na tayo sa may pinakatapat ni property ulit. So explain ko lang po about sa may pinaka-frontage ni property po. So si property po ay parang nandito yung pinakamuhon niya.
and then magtatatsulok po siya papunta dun sa may pinakaloob. So parang ganun na magiging style, nakabuka po siya, no? Magaganyan po siya. So ito po yung pinakamuhon, nakaganyan po siya, ano. So wala po tayo magiging frontage dito sa may pinaka kalsada. Pero good thing po, nag-aalok po si nanay kung saan yung bahay po na yon. So sa kanila po kasi itong harap na to, and then dito po. So ang gusto po niya mangyari, kung sakaling i-avail po ni buyer itong property yung binablog po natin, magkakaroon po siya ng right of way na pwede po nating bilhin sa kanya po, ano. So para po meron po tayong maging frontage po dito sa may pinakakalsada, dahil ang nangyari nga po kay property is parang bumuka siya papunta doon sa may pinaka loob. So parang pizza style, so ganun po siya, oh. So mangyayari, wala po tayong frontage po dito. Pero kagandahan po, si nanay nga po ay nag-aalok. So para daw po maayos din po nila yung pinaka-title ng kanilang property, so pwede po siyang magbenta para po magkaroon po tayo ng frontage. So ayan, bago tayo mag-end nung ating vlog, bali explain ko po sa inyo yung pinaka-documents itong property po na ito. So ito po ay CLOA title, and then buhay po si seller. So kagaya rin po nila nanay, yan po ay CLOA din, and then same din po sila nung sukat, 4,000 square meter. Ito naman po ay matured CLOA na, so pwede na po nating ibenta. Good thing naman po ay buhay po si seller, so wala naman po tayo magiging problema. So isang magandang property na naman yung na-visit natin for today. Sa mga naghahanap po ng small cut, and then yung hindi na masyadong liblib na property, ayan, i-avail nyo na po ito. Message nyo na po kami sa aming WhatsApp, and bye-bye na mag-a-appear sa inyong mga screen. So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Lopez, Quezon. Thank you po for watching. Kung sakali man pong meron akong mga hindi nabanggit about dito sa details ng property na binablog natin, meron po tayong description sa baba, so pakiclick na lang din po iyon, no? Kung ano po yung sasagutin ni seller, and then kung ano rin po ang sasagutin ni buyer dito sa bentahan po na mangyayari kung sakali pong i-avail nyo po si property.